Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, narito muli tayo sa ating Covenant Devotion. At ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan ang teksto na kung saan ito ay nagbibigay ng kabuuan ng pagpapasalamat natin sa buong taong ito. Ang 1 Corinthians chapter 1, verse 1 up to 9. Ang kabuuan dito sa tekstong ito ay ipinapakilala ni Pablo ang kanyang sarili bilang tinawag ng Diyos upang maging apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Sinulat ni Pablo sa iglesyang taga-Korinto upang ang iglesia ng mga tao ng iglesyang ito ay maging kalugod-lugod, maging kabanal-banal, at nakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag na banal ang mga Kristiyano sa banal na kasulatan. So, mula sa ating teksto in verse 4, kung makikita natin doon, laging nagpapasalamat si Pablo sa Diyos para sa lahat at para sa kanyang kapwa. Marami sa mga mananampalataya, maraming tao ang nagsasabi na, Panginoon, Panginoon. Tawag ng tawag sa ating Panginoon. Ngunit wala namang pagbabago sa kabanalan sa kanilang mga buhay dahil hindi naman nakikita sa kanilang mga puso. Kapag tinatawag natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos o pinapapasok natin sa ating mga puso bilang mananampalataya si Kristo sa ating buhay, dapat nakikita at naipapakita yung kapuspusan ng Espiritu Santo at yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na yun ay nagiging banal yung ating pagkatao. Ang mga binanal kay Kristo ay naihahayag sa pamamagitan ng katwiran at matuwid na pamumuhay. Na naroon yung nalinisan ng kanyang mga kasalanan at nakatanggap ng kapatawaran. Yun ang kabuuan ng pinagpapasalamat ni Pablo sa mga taga-Korinto dahil nakita niya yung kabanalan ng mga tao sa lugar na iyon. Kaya ipinagpapasalamat sa sulat ni Pablo, sabi niya nagpapasalamat dito si Pablo para sa mga taga-Korinto dahil sa pagpapala, dahil sa biyaya na ibinigay ng Diyos sa kanila. Huwag din tayong tumigil. Yun ang mensahe para sa atin mga kapatid. Huwag tayong tumigil sa ating panahon sa paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos para sa isa't isa at sa mga kaloob na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. In verse 5, makikita natin na ang mga taga-Korinto ay pinaunlad sa lahat ng paraan. Ngunit sinabi rin dito ni Pablo na pinaunlad sila lalong-lalo na. Napakaganda po yun. Lalong-lalo na sa dalawang bagay. Ano po yung dalawang bagay na pinaunlad na sinasabi ni Pablo dito? Sa pananalita at kaalaman. Buong galak talaga ni Pablo na pinapasalamatan ang Panginoon, ang kabanalan ng mga taga-Korinto sa kadahilan ng napaunlad ang kanilang mga buhay sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na ang pananalita at ang kaalaman. Gayon din tayo mga kapatid, sa ating mga pagpapasalamat sa Diyos, sa ating pananalita, sa ating mga kaalaman, sa ating mga sharing, di pangkaraniwan ang taong may taglay nito, ang mga kaloob ng pananalita at ang kaalaman. Karamihan kasi sa mga taong nakapagsasalita ng mabuti, ngunit wala namang kaalaman, o may kaalaman sila, ngunit hindi naman sila nila maihahayag ito.
Ang taong mayaman sa dalawang kalooban na sinasabi ni Pablo dito, ito ay nagiging pagpapala sa iba. Imaginin natin ito mga kapatid, kung ikaw ang may pinagpala ng katulad ng mga taga-Korintong ito na ipinagpapasalamat sa Diyos, pinagpapasalamat niya sa Diyos, na dalawang paraan na pinaunlad ang kanilang mga buhay. Tayo ngayon, sa ating kinakarap na buhay, napaunlad din ba natin ang ating buhay sa pamamagitan ng pananalita? Pinagpala ba tayo sa ating buhay na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kaalaman? Kaya sabi niya sa verse 6, ibinigay dito ni Pablo ang dahilan kung bakit pinaunlad ng gayon na lamang ang mga Kristiyanong taga-Korinto. Ito'y dahil ang ipinangaral ni Pablo tungkol kay Kristo ay nakita sa kanila. Importante yung makita sa atin. Makita ang ilaw at liwanag sa atin. Kapag nagpapatotoo tayo tungkol kay Kristo, mga kapatid, napapaunlad ang iba. Hindi nagpapatotoo, take note at alalahanin natin si Pablo tungkol sa kanyang sarili, kundi tungkol sa kanyang Panginoong Hesukristo. Kaya nakita yung kabanalan, nakita yung kapahayagan ng pananalita at kaalaman ng kabuuan ng Korinto. At ito rin ang dapat makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa ating sarili, ipagpatotoo natin ang kaalaman na tungkol lamang ito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya anong sinasabi sa verse 7? Sa ating pinagbubulay-bulayan ngayong umaga, dahil sa mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya sa Korinto, hindi sila nagkulang ng anumang kaloob ng espiritual. Tinutukoy ni Pablo rito ang tanging kaloob ng Santo Espiritu na naisulat na ni Pablo sa ibang liham. Pinatunayan niya po yun. Ang pinakadakilang kaloob ng espiritual, sabi ni Pablo sa kanyang mga liham, si Hesukristo mismo, ang banal na espiritu at ang walang hanggang kaligtasan. Lahat ng biyaya ng Diyos sa atin, ang kanyang pagpapala, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan, ang espiritu ng kanyang anak, ay maaaring ituring na mga kaloob na espiritual. Imagine nyo, ang ganda po ng liham ni Pablo. Kung kaya't naging kabanal-banal, bagamat kulang ang anumang kaloob ng espiritual para sa mga taga-Korinto, napaligiran naman sila ng maraming mga, yung ibig sabihin, napapaligiran pa rin sila. No, kahit anuman yung spiritual na meron sa kanila, napapaligiran pa rin sila ng mga kasalanan at kahinaan. Hindi sila nagkulang. Kahit ano ang nakapalibot sa atin, mga kapatid, kahit anuman ang mga pagsubok na nakapalibot sa atin tulad ng sinasabi ng ating teksto, kulang man tayo, ngunit ang kaalaman, hindi sila nagkulang sa kaalaman. Hindi sila nagkulang sa kaloob na spiritual. Hindi sila napalayo upang maging ganap na sila ay patuloy na dakila sila sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ganitong mga pagkakataon, isang inspirasyon po natin ang mga taga-Korinto sa ating mga buhay. Tanging ang pinagpapasalamat ni Pablo na natili sa kanila, yung spiritual na pamumuhay o kaloob ng ating Panginoon. Sila'y laging nananabik na nagpapahayag sa salita mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagbabalik
ng ating Panginoon ay kanilang pinaghahandaan. Kaya nga ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga kasalanan, ang mga tao sa Korinto ay nabura sa pamamagitan ng kaloob ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Kaya sabi niya sa verse 8, patitibayin tayo ni Kristo hanggang sa wakas. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, inalis na ni Kristo ang ating pagkakasala, ang ating pananagutan, upang tayo'y maging walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo, sa araw ng kanyang pagbabalik sa sanlibutan upang hatulan ang lahat ng tao. Isang napakayamang pagpapasalamat ni Pablo dahil ito'y naipahayag sa mga taga-Korinto. At ito naman ang nais ni Pablo at ng ating Panginoong Diyos na manatili sa ating mga buhay. Tayo ay ganap na umaasa sa lakas ni Kristo, sa kanyang ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi tayo makakapamuhay, mga kapatid, ng makalulugod sa Diyos sa sarili lamang nating lakas, kundi patibayin tayo ni Kristo. Tapat ang ating Diyos. Sabi sa verse 9, tinawag tayo ng Diyos. Pinawalang sala niya tayo at dadakilain niya tayo sa pamagitan ng ating pagsunod sa Kanya, sa pamamaraan na gusto ng ating Panginoon. Tayo ay ganap na umaasa sa lakas at tibay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang Espiritong yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid kay Kristo, isang napakatibay na karanasan ng mga taga-Korinto na dapat nating ibigay, na ibinigay ni Pablo sa ating aralin ngayong umaga. Na magkaroon tayo ng katatagan, magkaroon tayo ng pananabik, magkaroon tayo ng pananabik na ma-share ang salita at ang ating mga karanasan kay Kristo, hindi ang ating mga sariling karanasan. Kaya nga, bakit tayo tinawag ng Diyos? Tinawag tayo ng Diyos upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo. At habang tayo'y nakikipag-isa kay Hesukristo, lalo tayong nagiging katulad niya. Ito ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin upang tayo'y matulad sa kanyang mga anak. Nang tulad sa kadakilaan ng layunin ng kabuuan ng mga unang mananampalataya ng mga taga-Korinto, at ito naman ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, sana po maging inspirasyon natin ang daan ng salita, ng liham ni Pablo sa mga taga-Korinto sa ating mga buhay. Magandang umaga po sa ating lahat, at sa Diyos ang papuri, sa Kanya ang pagsamba, ngayon at magpakailanman. Tayo'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na naging dakila sa iyong harapan ang mga lingkod mo sa mga taga-Korinto, sa buhay at liham ni Pablo na natutunan namin sa umagang ito. Gawin mo rin kaming kabanal-banal. Gawin mo rin kaming kalugod-lugod sa harapan mo. Magsalita kami ayon sa aming mga karanasan patungkol sa iyo, hindi sa aming personal na karanasan, kundi ang maitanyag, ikaw, O Diyos na aming Panginoon. Salamat, O Panginoon, sa umagang ito, sa pagpapala na aming natanggap, at higit sa lahat, sa darating pang pakikipisan ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan.
Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos ang papuri. Amen.